Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng inyong minamahal na tagapakinig. Naway lagi kayong nasa mabuting kalagayan kasama ang inyong pamilya. Ang ibabahagi kong karanasan ay naganap noong bata pa lamang ako at kailanman ay hindi ko malilimutan dahil iyon ang humubog sa aking pagkatao. Naniniwala akong walang nilalang na isinilang na masama, may mga pangyayari o puwersang nagtutulak sa kanila upang lumihis sa kabutihan. Kaya naman lagi kong sinusubukang makita ang mabuti sa bawat nilalang, tao man o aswang. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Apollo. Lumaki ako sa isang baryong kilala sa matatapang na manunugis ng aswang dahil madalas salakayin ng mga ito ang aming lugar. Dahil dito, natutong lumaban ang mga tao gamit ang anting-anting, sandata, o sariling lakas. Ang aking ama ay isa sa pinakakilalang manunugis noon, ngunit nasawi rin siya sa pakikipaglaban. Samantala, nilisan ng aking ina ang baryo dahil hindi na niya kinaya ang magulong pamumuhay, kaya naiwan ako sa pangangalaga ng aking lolo Mateo. Isa siyang retiradong manunugis na noong kabataan pa niya ay kinatatakutan ng mga aswang. Siya rin ang nagsanay sa aking ama at kalaunan ay ako naman ang kanyang tinuruan. Ayon sa kanya, kailangan kong matutong lumaban habang bata pa upang maprotektahan ang sarili at maipagpatuloy ang pamana ng aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsasanay, pakiramdam ko ay hindi iyon ang landas na nakalaan para sa akin. Kahit anong gawin namin ni Lolo Mateo, hindi ako naging mahusay. Isang hapon, nagsasanay kami sa harap ng aming bahay gamit ang mga kawayan na kunwari mga itak. Pinilit kong sabayan ang kanyang bilis, ngunit sa isang malakas na hampas ay nabitiwan ko ang hawak kong kawayan. Agad niya itong itinapat sa aking leeg at umiling ng may pagkadismaya. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag mong ibababa ang depensa mo. At higpitan mo ang pagkakahawak mo sa sandata, sabi niya. Mahina kong isinagot na sinusunod ko naman ang lahat ng kanyang payo, ngunit sadyang mabilis at malakas lamang siya. Napailing siya at sinabing kung sa kanya pa lang ay talo na ako, lalo na kung totoong aswang ang makakaharap ko. Doon ko na ipagtapat na ayoko talagang maging manunugis at pangarap kong maging guro balang araw. Agad niyang tinutulan ang sinabi ko. Anya, ako lamang ang natitirang apo kaya ako lang ang makapagpapatuloy sa pangalan ng aming pamilya bilang mga manunugis. Tinanong ko kung wala ba talaga akong karapatang pumili ng sarili kong landas. Sinabi niyang hindi niya ako pinipilit dahil iyon daw ang nakatakda sa aking kapalaran. Nang humiling akong magpahinga muna kinabukasan dahil 3 araw na kaming walang tigil sa ensayo, tumanggi siya. Malapit na raw ang pagsubok ng mga batang manunugis at ayaw niyang mapahiya ang aming angkan. Ipinag-utos niyang isantabi ko muna ang paglalaro at tularan si Tomas, ang anak ni Ramon, na buong sipag na nagsasanay araw-araw. Ipinaliwanag kong magkaiba kami dahil gusto talaga ni Tomas ang pagiging manunugis, ngunit sinabi niyang kailangan ko ring matutuhang mahalin ang aking ginagawa. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang kawayan at pumasok sa aming kubo upang magluto. Naiwan akong nakatayo habang unti-unting bumibigat ang aking loob sa pag-isip na tila wala akong kalayaang pumili ng sarili kong kinabukasan. Naglakad-lakad ako upang maibsan ang aking lungkot at maya-maya ay nakita ko ang ilang batang masayang naglalaro ng patintero. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila, ngunit mabilis ding napalitan iyon ng inggit at panghihinayang. Naisip kong sana ay maunawaan ni Lolo Mateo na hindi ko talaga nais maging manunugis. Bigla akong napaatras nang may bumatok sa aking batok. Paglingon ko, bumungad sa akin ang malakas na halakhak ni Tomas habang hinihimas ko ang bahaging tinamaan. Napabuntong hininga ako at hinarap si Tomas. Ano ba ng problema mo? Bakit lagi mo na lang akong sinasaktan? Hindi ka ba talaga magbabago? Ngumisi siya at sinabing narinig daw niya ang mga sinabi ko kanina kaya nararapat lang akong batukan. Pinagtawanan niya ang desisyon kong ayaw maging manunugis at tinanong kung dahil ba alam kong hindi ko siya kayang higitan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Umiling ako at ipinaliwanag na hindi ko siya kailanman itinuring na karibal. Sa katunayan, masaya pa nga ako kung balang araw ay makilala siyang mahusay na manunugis. Ngunit lalo lamang siyang nagmalaki. Ipinagmayabang niyang hindi lang sa aming baryo, kundi maging sa iba't ibang lugar siya makikilala. Pinilit pa niyang paniwalaan na ayaw kong sumunod sa yapak nina lolo at tatay dahil natatakot akong mapahiya sa kanya. Ilang ulit kong sinabi na wala akong balak makipagpaligsahan, ngunit ayaw niyang maniwala.
Nang mabanggit niya ang nalalapit na pagsubok ng mga batang manunugis, sinabi kong isinali lang ako ni Lolo kahit labag sa aking kalooban. Ipinangako niyang siya ang magwawagi at balang araw ay ang kanilang pamilya ang kikilalaning pinakadakilang manunugis. Sinagot ko lamang na wala akong pakialam kung sino ang kilalanin, basta may mga taong magtatanggol sa aming baryo laban sa mga aswang. Lalo siyang nainis at sinabi niyang masyado raw akong nagpapakabait. Bago siya umalis ay inambaan pa niya ako ng suntok at nagbantang dudurugin niya kaming lahat sa paligsahan. Pinagmasdan ko na lamang siyang papalayo habang iniisip na hindi talaga nagbabago ang kanyang ugali. Lagi niya akong minamaliit at ipinaparamdam na mas magaling siya, ngunit hindi iyon naging mahalaga sa akin dahil alam kong mas masipag talaga siyang magsanay. Pangarap niyang maging dakilang manunugis, samantalang ako'y nananatiling nangangarap na maging guro. Wala pa lamang akong lakas ng loob na salungatin si Lolo Mateo, ngunit determinado akong piliin ang sarili kong landas kapag dumating ang tamang panahon. Pagsapit ng dapit hapon ay umuwi na ako. Nadatnan ko si Lolo Mateo na naghihintay sa hapag, nakahain na ang kanin at ginataang gulay. Agad niya akong pinagalitan dahil sa pag-alis ko kahit sinabi niyang magpahinga lamang ako habang siya ang naghahanda ng hapunan. Ipinaliwanag kong naglakad-lakad lang ako at hindi na malayang lumipas ang oras. Sinabi niyang ang isang batang manunugis ay kailangang marunong sumunod sa nagtuturo sa kanya, saka inutusan akong maghugas ng kamay. Tahimik akong nagtungo sa batalan. Wala na akong lakas upang muling ipaliwanag na ayoko sa landas na ipinipilit niya, kaya pinili ko na lamang manahimik. Pagbalik ko ay sabay kaming nanalangin bago nagsimulang kumain. Habang naghahapunan, muli niyang ipinaalala na kinabukasan ay maaga kaming magsasanay dahil nalalapit na ang paligsahan at kailangan kong manalo upang hindi mapahiya ang aming pamilya. Inamin kong alam ko ang kanyang dahilan, ngunit naitanong ko kung mahalaga pa ba talaga ang sasabihin ng ibang tao gayong marami na siyang napatunayan noon. Mahigpit niyang sinabi na bilang pinuno ng mga manunugis, nakasalalay sa akin ang dangal ng aming angkan. Binanggit pa niyang si Tomas ang pinakamalakas kong katunggali at dapat ko siyang talunin. Mahina kong nakiusap na sana'y huwag na lamang akong isali dahil pakiramdam ko'y hindi ako mananalo. Hindi niya iyon nagustuhan at sinabi niyang mali ang aking pag-isip. Ipinaalala kong ginagawa ko naman ang lahat sa bawat pagsasanay, ngunit hindi ko talaga nakikita ang sarili bilang manunugis. Nang sabihin kong gusto kong maging guro upang makatulong sa ibang paraan, agad niya iyong tinutulan. Ayon sa kanya, matagal nang nakatakda ang aking kapalaran, ako raw ang magiging susunod na pinakakinatatakutang manunugis, magpapatuloy sa aming angkan, at balang araw ay ipapamana rin iyon sa aking magiging anak. Pinatigil niya ang pangarap kong maging guro at tiniyak na wala akong ibang landas na tatahakin. Napayo ko na lamang ako dahil malinaw na kahit ano pa ang sabihin ko, hindi niya kailanman pakikinggan ang tunay kong nais. Para kay Lolo Mateo, ang pinakamahalaga ay mapanatili ang dangal ng aming pamilya at masiguro na ako ang magwawagi sa nalalapit na paligsahan ng mga batang manunugis. Kinaumagahan, pagkagising namin ay agad kaming nag-almusal bago muling nagsanay. Sa unang pagkakataon ay tinuruan niya akong gumamit ng pana at palaso. Ipinaliwanag niyang mahalagang matutuhan ko ang iba't ibang sandata dahil ang itak ay para sa malapitan, samantalang ang pana ay para sa malayo ang labanan. Mas nahirapan ako rito kaysa sa paggamit ng itak. Paulit-ulit kong sinubukang tamaan ang target hanggang sa magasgas at magsugat ang aking mga palad. Hindi ko na napigilang magreklamo at nakiusap na huwag na lamang akong turuan ng pana dahil hirap na nga ako sa itak. Ngunit sinabi niyang marami pa akong kailangang matutunang sandata upang maging handa sa iba't ibang uri ng aswang. Napabuntong hininga ako at muling inamin na ayoko talagang maging manunugis dahil bata pa lamang ako ay wala na akong oras maglaro. Sinagot niya akong kung paglalaro lamang ang gusto ko ay wala akong maitutulong sa aming baryo. Ipinaliwanag kong nais ko lang maging isang normal na bata na nakapaglalaro kasama ang mga kaibigan, ngunit pinatigil niya ako at inutusang ipagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa matamaan ko ang target. Wala akong nagawa kundi sumunod. Halos isang oras ang lumipas bago ko tuluyang natamaan ang pinupuntirya at saka lamang niya ako pinayagang magpahinga. Kinagabihan ay maingat niyang binalutan ng lumang tela ang sugatan kong mga kamay. Nakasukbit pa rin sa aking baywang ang itak habang dala ko rin ang pana at palaso. Bandang 11:00 ng gabi ay nagtungo kami sa bukana ng gubat kung saan naghihintay ang maraming tao. Pumuwesto ako kasama ang 4 pang batang kalahok
at nasa tabi ko si Tomas na agad akong tinukso dahil dalawa ang dala kong sandata. Sinabi kong si Lolo ang may kagustuhan yon at wala akong pagpipilian. Muli niyang ipinagyabang na siya ang mananalo sa paligsahan. Hindi ko na siya pinansin dahil lumapit na si Lolo Mateo sa aming harapan. Bilang punong manunugis ng baryo, siya ang nagbukas ng taunang paligsahan. Pinuri niya kaming 5 bilang pinakamahuhusay na batang manunugis na napili upang lumahok. Ipinaliwanag niyang may mabangis na awok na namamalagi sa kabubatan at iyon ang aming dapat hanapin at patayin. Ang sinumang makapagdadala ng bangkay nito sa bukana ng gubat ang siyang magiging kampiyon at tatanggap ng mga gantimpalang inihanda ng buong baryo. Nang tanungin niya kung handa na kami, sabay-sabay kaming sumagot ng gayunman, sa kabila ng matatag kong tinig ay may pag-aalinlangan pa rin akong nararamdaman. Alam kong hindi nagkulang si Lolo Mateo sa pagsasanay, ngunit hindi ko kailanman minahal ang pagiging manunugis. Ang awok ay isang uri ng aswang na kahawig ng napakalaking baboy ramo, malakas, mabilis, at mahilig lumapa ng tao kaya tunay na mapanganib. Sa hudyat ni Lolo ay sabay-sabay kaming tumakbo papasok sa masukal na kabubatan. Habang nasa likuran ko si Tomas, muli niya akong hinamon at ipinagpilitang siya ang makapapatay sa awok. Sinabi kong wala akong pakialam kung siya ang mas magaling at mas mabuti pang ituon na lamang niya ang pansin sa kanyang misyon. Bigla niya akong itinulak kaya nawalan ako ng balanse at bumagsak sa lupa. Naiwan akong nakadapa habang mabilis siyang tumakbo palayo at tinawanan ako. Nang makatayo ako ay sumakit ang sugatan kong mga kamay dahil iyon ang unang tumama sa lupa. Napailing na lamang ako sa kanyang kayabangan. Bagaman wala akong hangaring manalo sa paligsahan, ipinagpatuloy ko pa rin ang paghahanap sa awok, hindi upang patunayan ang aking galing kundi upang sanay hindi si Tomas ang magtagumpay. Habang naglalakad ako sa loob ng gubat, wala akong ideya kung nasaan na ang ibang batang manunugis o kung ano na ang kanilang ginagawa. Bigla akong napahinto nang makarinig ng malakas na kaluskos mula sa makapal na mga halaman. Kumabog ang dibdib ko, ngunit agad kong kinuha ang isang palaso, isinuksok ito sa pana, at itinutok sa pinanggagalingan ng ingay. Matyaga akong naghintay dahil ayokong pakawalan ang palaso hanggat hindi ako tiyak na awok ang nasa harapan ko. Maya-maya'y muling gumalaw ang mga halaman at biglang sumulpot ang mabangis na awok na mabilis na sumugod sa akin. Agad kong pinakawalan ang palaso at tumama iyon sa leg ng halimaw. Umigik ito sa sakit, bumagal ang takbo, at tuluyang natumba. Hindi ako makapaniwalang naging matagumpay ang aking unang pana at doon ko napagtantong hindi na sayang ang lahat ng itinuro ni Lolo Mateo. Hinugot ko ang aking itak upang tapusin na sana ang awok, ngunit biglang dumating si Tomas. Mabilis niyang nilapitan ang naghihingalong aswang at walang pag-aalinlangang nilaslas ang leg nito. Napamaang ako sa bilis ng lahat. Doon ko naisip na matagal na pala siyang nagmamasid at hinintay lamang na mapahina ko ang awok bago ito tuluyang patayin. Inilabas niya ang isang lubid at itinali ang bangkay ng halimaw. Nilapitan ko siya at galit na sinabing ako ang tunay na nakapagpabagsak sa awok. Ngunit itinanggi niya yon at ipinagmalaki na siya ang pumatay rito. Lalo akong nagalit nang bunutin niya ang palasong nakabaon sa leg ng awok, baliin ito, at itapon upang mabura ang ebidensyang ako ang unang nakasugat. Iginiit kong kung hindi ko pinana ang awok ay hindi niya yon mapapatay ng ganoon kadali. Ngunit ipinaalala niya ang sinabi ni Lolo Mateo na ang mananalo ay ang mismong makakapatay sa awok, at dahil siya ang tumapos dito gamit ang itak, siya raw ang karapat-dapat na magwagi. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao at muntik ko na siyang sugurin, ngunit pinigilan ko ang sarili dahil alam kong wala akong mapapala sa dahas. Nakangiti niyang hinila ang bangkay ng awok palabas ng gubat habang wala akong nagawa kundi panoorin siya. Mabigat ang loob kong naglakad pabalik sa bukana ng kabubatan. Bago pa man ako makarating ay narinig ko na ang malalakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao. Paglabas ko ay eksakto namang idineklara ni Lolo Mateo na si Tomas ang nagwagi at kinilalang pinakamahusay na batang manunugis ng taon. Nahuli ko pang nakangisi si Tomas habang palihim akong tinitingnan. Pagkatapos ng paligsahan ay tahimik akong umuwi at naghintay kay Lolo Mateo sa hagdan ng aming bahay. Alam kong bigo siya sa naging resulta, kaya inihanda ko na ang aking sarili upang ipaliwanag ang tunay na nangyari. Pagpasok niya sa bahay ay agad niya akong tinanong kung bakit ako natalo at kung nagkulang ba ang aming pagsasanay o sadyang hindi ko sineryoso ang laban. Ipinaliwanag kong ginawa ko ang lahat, ngunit nandaya si Tomas dahil ako ang unang nakakita at nakasugat sa awok gamit ang pana.
Nanghihina na ito at tatapusin ko na sana, saka lamang siya dumating upang agawin ang tagumpay. Nakiusap pa akong ireklamo namin ang ginawa niya, ngunit tumanggi si Lolo Mateo. Sinabi niyang malinaw ang tuntunin, ang makakapatay sa awok ang siyang mananalo. Ayon sa kanya, kung magreklamo pa kami ay isipin lamang ng mga tao na hindi kami marunong tumanggap ng pagkatalo. Pinilit kong ipaintindi na malinaw na nandaya si Tomas, ngunit pinatigil niya ako at sinabing tanggapin ko na lamang ang nangyari. Idinagdag pa niyang hindi lamang siya ang nabigo ko kundi pati ang buong baryo dahil marami ang umaasang ako ang mananalo bilang apo niya. Sinubukan kong ipaalala na sinabi rin niyang karangalan ng mapiling lumahok sa paligsahan, ngunit sinabi niyang iba ang tingin ng mga tao sa akin dahil apo ako ng pinakakinatatakutang manunugis. Ayon sa kanya, hindi na mabubura ang pagkatalo ko kay Tomas sa isip ng lahat. Napayo ko na lamang ako dahil ramdam kong wala nang saysay ang anumang paliwanag. Pakiramdam ko'y hindi lang ako natalo sa paligsahan, kundi pati sa paningin ng sarili kong lolo. Kinagabihan ay nahirapan akong makatulog dahil mabigat ang aking dibdib at hindi ko alam kung paano ko pa siya mapapasaya. Kinaumagahan ay nagkaroon ng pagtitipon sa plaza upang formal na parangalan si Tomas bilang kampiyon. Ayoko sanang dumalo, ngunit pinilit ako ni Lolo Mateo upang hindi isipin ng mga tao na masama ang loob ko sa naging resulta. Pagkatapos ng programa, magkasabay kaming naglakad pauwi. Habang nasa daan ay tahimik niyang sinabi, "Ikaw sana ang nasa kinalalagyan ni Tomas kung mas pinagbutihan mo lang kagabi." Hindi pa ba tayo tapos sa usapang iyan, Lolo Mateo? Napagsabihan niyo na po ako kagabi. Umiling siya at mariing nagsalita. Hindi. Kailangan kong paulit-ulit na ipaalala sa iyo ang pagkatalo mo para magsilbi iyong inspirasyon. Dapat seryosohin mo ang bawat pagsasanay dahil hindi maaaring habang lumalaki ka ay nananatili kang mahina sa paningin ng mga tao. Mahina akong napasagot, hindi po ba ang pagkatalo ko ang patunay na hindi talaga ako itinadhana para maging katulad ninyo? Napailing siya. Ayan na nga at lumabas din ang totoo. Sinadya mong matalo para isipin kong hindi ka karapat-dapat maging manunugis. Pero nagkakamali ka dahil hindi kita susukuan. Hindi ako titigil hanggat hindi mo nasusundan ang yapak namin ng tatay mo. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Hindi ka ba nahihiya sa ama mo? Kung buhay pa siya ngayon, siguradong labis din ang pagkadismaya niya sa'yo. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Hindi po ako naniniwala roon. Kilala ko si tatay. Kung narito siya, palalakasin niya ang loob ko kahit natalo ako. Siya mismo ang nagturo sa akin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay panalo ang tao. Umiling si Lolo Mateo. Hindi totoo yan. Ang mahalaga ay maging mahusay kang manunugis dahil iyon lang ang paraan para mapuksa natin ang mga aswang. Napaisip ako at marahang nagsalita. Bakit po kaya hindi na lang natin subukang kausapin ang mga aswang? Baka sakaling tumigil sila sa pananakit. Napatawa siya at sinabing wala raw aswang na naghahangad ng kapayapaan dahil tao lamang ang tingin nila sa amin ay pagkain, kaya ang tanging paraan ay lipulin silang lahat. Naputol ang aming pag-uusap nang makasalubong namin ang kapitan ng baryo. Kinausap niya si Lolo Mateo kaya nauna na akong umuwi. Pagdating sa bahay ay naglinis ako, nagwalis sa bakuran, inayos ang mga gamit, at hinugasan ang pinagkainan sa pag-asang kahit paano ay matuwa siya sa akin. Hindi nagtagal ay dumating siya. Napansin kong mabigat ang kanyang mukha, kaya hindi ko muna siya inistorbo. Maya-maya'y naghanda siya ng pananghalian, ngunit habang kumakain kami ay hindi ko napigilang magtanong kung may problema ba. Sinabi niyang ibinalita ng kapitan na may grupo ng mga gabunan na nagkukuta sa kabubatan. Napalunok ako dahil alam kong isa yon sa pinakamalalakas na uri ng aswang. Ipinaliwanag niyang kung isa pa lamang ay mahirap ng patayin, lalo na kung buong pangkat ang kalaban. Naniniwala siyang naghahanda ang mga yon na salakayin ang aming baryo, kaya kailangan naming maging handa. Ngunit kahit ganoon ang sitwasyon, sinabi pa rin niyang gusto niyang patunayan ko sa lahat na ako ang pinakamahusay na batang manunugis. Hindi ko napigilang sabihin na mas mahalagang isipin muna kung paano matatalo ang mga gabunan kaysa ang reputasyon ko. Ngunit ayon sa kanya, marami nang nagdududa sa kakayahan ko matapos akong matalo kay Tomas. Kaya gusto niyang mapatunayan kong mas mahusay ako sa tunay na labanan. Idinagdag pa niyang malamang ay sasabak din si Tomas sa laban kaya lalo kong kailangang pagbutihin ang sarili. Pagkatapos naming kumain ay agad kaming nagsanay. Mas naging mahigpit siya at itinuro sa akin ang lahat ng nalalaman niya.
Samantala, kumalat na rin sa buong baryo ang balita tungkol sa mga gabunan. Nagpadala sina Kapitan at Lolo Mateo ng mga pangkat upang hanapin ang kanilang pinagtataguan bago pa sila makapaminsala. Isinama rin ako at si Tomas sa pagsuyod sa kagubatan gabi-gabi dahil siya ang nagwagi sa paligsahan at ako naman ang apo ng punong manunugis. Hindi ako natuwa nang ipares kaming dalawa dahil wala akong takas sa walang tigil niyang pagyayabang. Isang gabi, habang magkasama kaming naglalakad sa loob ng gubat, muli niya akong tinukso. Ano nang pakiramdam na natalo kita? Tahimik kong sinagot, syempre, malungkot. Mababa ang tingin ko sa sarili ko at pakiramdam ko'y hindi na kita matatalo. Ikaw na yata ang pinakamagaling na batang manunugis, hindi lang dito kundi sa buong mundo. Natuwa siya sa narinig at nagtanong kung seryoso ako. Napangiti ako at sinabing iyon naman ang gusto niyang marinig. Bigla siyang napasimangot at hinawakan ang kanyang itak. Huwag mo akong pinagloloko. Napailing ako. Ano pa ba ang gusto mong marinig? Sinabi ko na ang gusto mo, galit ka pa rin. Sumagot siya na ang gusto niya ay ang totoong nararamdaman ko. Ipinagmalaki niyang sa unang pagsali pa lamang niya sa paligsahan ay siya agad ang nagkampiyon at ngayon ay hinahangaan na siya ng buong baryo. Sinabi pa niyang balang araw ay siya ang magiging pinakakinatatakutang manunugis. Tumingin ako sa kanya at kalmadong nagsalita. Maganda kung ganoon ang mangyayari. Pero sana'y magpasalamat ka rin dahil kung hindi ko muna napana ang awok, hindi mo iyon mapapatay ng ganoon kadali. Dapat nga magpasalamat ka dahil pinili naming manahimik ni Lolo tungkol sa tunay na nangyari. Kung nagsalita kami, malamang ay kinuwestiyon ng lahat ang pagkapanalo mo. Napangisi si Tomas. Tinatakot mo ba ako, Apollo? Sige, ikwento niyo sa buong baryo. Madali lang sabihin na nagsisinungaling kayo dahil hindi niyo matanggap ang pagkatalo. Sa huli, kayo pa ang lalabas na masama. Napailing na lamang ako. Hindi ko akalaing sa murang edad ay kaya na niyang magsinungaling at magmanipula ng sitwasyon. Sa halip na makipagtalo, ibinaling ko na lang ang pansin ko sa tunay naming misyon sa kabubatan. Ngunit lumipas ang gabing iyon na wala kaming natagpuang kahit isang gabunan o bakas ng kanilang pinagtataguan. Sa mga sumunod na gabi ay lalo naming pinaigting ang paghahanap. Paulit-ulit kaming pinaalalahanan ni Lolo Mateo na hindi kami maaaring tumigil hanggat hindi namin natatagpuan ang kanilang kuta dahil kailangan silang mapuksa bago pa sila makapanakit ng mga taga-baryo. Habang tumatagal na wala kaming resulta, lalo kong napapansin ang pagod at pag-aalala sa mukha ni Lolo. Minsan pa nga ay tila wala siya sa sarili. Isang hapon matapos ang aming pagsasanay, umupo siya sa mahabang bangko sa tabi ng bahay kaya lumapit ako. Sinabi kong baka mas mabuting magpahinga muna siya at ipaubaya pansamantala kina Kapitan at sa iba pang manunugis ang paghahanap. Ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag niyang bilang punong manunugis ay hindi siya maaaring tumigil, lalo na't mga gabunan ang posibleng makalaban namin. Nag-aalala akong baka magkasakit siya dahil hindi na siya bata, ngunit matigas pa rin ang kanyang pasya. Nang sabihin kong baka nagkamali lamang ang mga nakakita at baka wala talagang gabunan sa kabubatan, inakala niyang gusto ko lamang ipatigil ang kanilang misyon. Iginiit niyang magagaling magtago ang mga gabunan at hindi siya titigil hanggat hindi niya sila natatagpuan. Mas lalo akong nabahala dahil ramdam kong inuubos ng pag-aalala ang kanyang lakas. Doon ko naisip na ako na mismo ang hahanap sa kanilang kuta upang mabawasan ang kanyang iniisip. Kinagabihan ay nakansela ang pagsuyod sa kabubatan dahil sa malakas na ulan. Ayaw ni Lolo Mateo na magkasakit ang mga manunugis dahil mababawasan ang aming lakas kung may magkasakit. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamagandang pagkakataon upang kumilos ng mag-isa. Nang makatulog si Lolo ng mahimbing, tahimik akong lumabas ng bahay dala ang aking itak, pana, at mga palaso. Mag-isa akong nagtungo sa madilim na kagubatan habang bumubuhos ang ulan. Iisa lang ang nasa isip ko, ang matagpuan ang kuta ng mga gabunan. Makalipas ang ilang sandali ay bahagyang humina ang ulan, ngunit hirap pa rin akong maglakad dahil sa putik. Bigla akong napahinto nang makarinig ng mga yabag sa aking likuran. Mabilis kong inihanda ang aking pana at humarap sa direksyon ng ingay. May nakita akong isang aninong nagtatago sa likod ng puno. Kahit kinakabahan, inalala ko ang payo ni Lolo na huwag magpapalamon sa takot. Malakas kong sinabi, sinong nandyan? Lumabas ka na. Bibilang ako ng 3 at kapag hindi ka lumabas ay papana ako.
Pagkasabi ko ng dalawa, biglang lumabas mula sa likod ng puno si Tomas na nakataas ang dalawang kamay. Napabuntong hininga ako sa ginhawa. Tinanong ko kung ano ang ginagawa niya roon, at sinabi niyang pareho lang daw kami ng balak, hanapin ang kuta ng mga gabunan ng mag-isa. Ipinaliwanag kong ginagawa ko iyon para matulungan si Lolo at hindi upang magpasikat. Ngunit hindi siya naniwala at inakusahan akong gusto ko lamang siyang higitan matapos niya akong talunin sa paligsahan. Hindi na ako nakipagtalo at nagpa siyang umuwi na lamang dahil alam kong hindi magiging maayos ang misyon kung kasama ko siya. Ngunit bago pa ako makalayo ay may narinig kaming kaluskos. Agad na tumakbo si Tomas patungo sa pinanggalingan ng ingay kaya napasunod ako. Ilang sandali pa'y nakita namin ang isang batang gabunan. Maliit pa lamang ito, maitim ang buong katawan, at puting-puti ang buhok. Abala itong tumitingin sa paligid na tila may hinahanap kaya hindi nito kami napansin. Mabilis kong hinila si Tomas upang magkubli kami sa likod ng isang puno. Mahina kong sinabi na huwag muna naming patayin ang batang gabunan dahil malamang ay pauwi ito sa kanilang kuta. Mas makabubuting sundan namin ito upang malaman ang pinagtataguan ng buong pangkat. Ngunit muli na naman akong pinaghinalaan ni Tomas. Akala niya ay gusto ko lamang mauna sa pagpatay upang ako ang purihin ng lahat. Ipinaliwanag kong ang tunay na layunin namin ay matunton ang kuta, hindi ang patayin ang batang gabunan. Hindi pa rin siya naniwala. Bigla niyang inagaw sa akin ang aking pana. Mabilis na dinukot ni Tomas ang isa sa aking mga palaso at walang pag-aatubiling pinana ang batang gabunan. Tumama ang palaso sa balikat nito kaya napasigaw ito sa sakit at mabilis na tumakbo papalayo. Agad namin siyang hinabol, ngunit kahit sugatan ay napakabilis pa rin niyang kumilos hanggang sa tuluyan siyang nawala sa aming paningin. Napahinto kami at naghanap ng anumang bakas niya, ngunit wala na kaming nakita. Kinuha ko pabalik ang aking pana at napailing. Sayang. Kung hindi mo siya pinana, nalaman na sana natin kung nasaan ang kuta nila. Umismid si Tomas. Kapag nakinig ako sa'yo, baka ikaw pa ang makapatay sa batang gabunan. Talagang minamalas ako kapag kasama kita. Uwi na ako. Pagkasabi noon ay mabilis siyang naglakad palabas ng gubat. Alam kong batid niyang mali ang ginawa niya, ngunit sadyang ayaw lamang niyang aminin. Aalis na rin sana ako nang mapansin ko ang paggalaw ng isang makapal na halaman. Nang silipin ko yon ay nakita ko ang dalawang matang kumikislap sa dilim. Sigurado akong ang batang gabunan yon. Dahan-dahan kong inilabas ang aking itak at lumapit. Lumabas ka. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Gusto ko lang malaman kung saan ang inyong kuta. Maya-maya ay marahang lumabas ang batang gabunan. Sa malapitan ay mas nakakatakot pala ang kanyang anyo. Nakalitaw ang matutulis niyang pangil, nanlilisik ang kanyang mga mata, at tila handang sumugod anumang oras. Ngunit sa kabila ng mabangis niyang hitsura, malinaw kong nakita ang takot na pilit niyang itinatago. Nang sumubok siyang humakbang ay bigla siyang bumagsak sa sakit. Doon ko napansin ang palasong nakabaon sa kanyang balikat. Napalitan ng awa ang aking pangamba. Kailangan nating alisin yan. Gusto mo ba kitang tulungan? Umangil siya, ngunit halatang nanghihina na. Marahan akong nagsalita. Huwag kang matakot. Hindi ako ang bumaril sa'yo. Gusto lang kitang tulungan. Unti-unti akong lumapit hanggang sa hinayaan niya akong hawakan ang palaso. Ngunit nang subukan kong bunutin iyon ay napangiwi siya sa sakit at muntik akong makagat. Agad kong inilayo ang aking kamay. Pasensya ka na. Kailangan muna nating putulin ang palaso para ligtas itong matanggal. Wala akong dalang benda rito pero mayroon sa bahay namin. Sasama ka ba sa akin? Pangako, hindi kita sasaktan. Pero kung hindi ka sasama, baka hindi mo nakayanin ang sugat mo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad pa uwi sa bahay sa pamamagitan ng daang hindi dumaraan sa baryo upang walang makakita sa amin. Nang marating ko ang likod ng aming bahay at lumingon ako, nakita kong sumusunod pala sa akin ang batang gabunan. Napangiti ako at hinintay siyang makalapit. Mabuti naman at sumama ka. Dito ka lang muna. May kukunin lang ako. Tahimik akong pumasok sa bahay at nagpasalamat na mahimbing pa ring natutulog si Lolo Mateo. Kinuha ko ang natitirang benda at ang gamot sa sugat, saka agad akong bumalik. Nakasandal ang batang gabunan sa puno ng saging at hirap na hirap sa paghinga. Gagamutin ko na ang sugat mo. Masakit ito pero huwag kang gagawa ng ingay.
Kapag nagising si Lolo, tiyak na papatayin ka niya dahil isa siyang manunugis. Marahan siyang tumango at doon ko naramdaman na nagtitiwala na siya sa akin. Pinutol ko muna ang dulong bahagi ng palaso gamit ang aking itak, saka maingat itong hinugot mula sa kanyang balikat. Muntik na siyang mapasigaw kaya agad kong tinakpan ang kanyang bibig. Huwag kang sisigaw. Huminga ka lang ng malalim. Tumango siya habang nangingilid ang luha sa sakit. Nang tuluyan kong maalis ang palaso ay nilinis ko ang sugat, nilagyan ng gamot at binalutan ito ng benda. Ayan, tapos na. Huwag mong aalisin ang benda. Kapag nadumihan ang sugat mo, baka maimpeksyon at lumala pa. Ipinaliwanag ko ring hindi pa siya maaaring bumalik sa gubat dahil baka hinahanap pa siya ni Tomas at ng iba pang manunugis. Dito ka muna ngayong gabi. Bukas ng umaga, ihahatid kita sa inyong kuta. Muli siyang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon ay naglatag ako ng mga sako sa ilalim ng aming bahay at doon ko siya pinahiga. Tinakpan ko siya at mahigpit na pinagsabihang huwag lalabas o gagawa ng anumang ingay. Nangako rin akong pagsapit ng umaga ay ihahatid ko siyang ligtas pabalik sa kanilang tahanan. Nang masiguro kong maayos na ang kalagayan ng batang gabunan, tahimik akong pumasok sa bahay. Nagbihis ako ng malinis at humiga sa tabi ni Lolo Mateo. Nagpasalamat akong hindi siya nagising. Wala akong pinagsisihang tinulungan ko ang batang gabunan dahil ramdam kong hindi siya masama. Kung ako ang nasa kalagayan niya, gugustuhin ko ring may taong mag-abot ng tulong. Hindi man lang sumagi sa isip kong patayin siya dahil alam kong may pamilyang naghihintay sa kanyang makauwi. Bago ako nakatulog, taimtim akong nagdasal na maging ligtas ang pag-uwi niya kinabukasan. Kinaumagahan, nadatnan kong naghahanda na si Lolo Mateo ng almusal. Pagkatapos kong maghilamos, palihim kong sinilip ang batang gabunan sa silong. Nang alisin ko ang mga sako, sinenyasan ko siyang manahimik. Bigla akong kinabahan nang makita kong pababa na si Lolo Mateo. Mabilis kong tinakpan muli ang batang gabunan at gumapang palabas. Pagbangon ko ay nadatnan ko na siyang nakakunot noo. Anong ginagawa mo riyan? Tanong niya. Nagdahilan akong naghahanap ako ng nahulog kong barya. Yumuko siya upang sumilip sa silong, dahilan para halos tumigil ang tibok ng puso ko. Napansin niya ang mga sako at nagtanong kung bakit naroon ang mga iyon. Agad kong sinabi na inilagay ko lamang ang mga iyon dahil sa ulan kagabi. Gusto pa sana niyang alisin ang mga sako, ngunit napigilan ko siya sa pagsasabing ako na ang bahala mamaya. Maya-maya'y sinabi niyang bibili muna siya ng pandesal at pinabantayan sa akin ang pritong itlog sa mesa. Nang makaalis siya, agad kong binalikan ang batang gabunan. Inalis ko ang takip na sako at inabutan siya ng isang basong tubig. Tinuruan ko pa siyang uminom gamit iyon. Nang makainom siya, muli ko siyang tinakpan bago bumalik sa loob. Hindi nagtagal ay dumating si Lolo Mateo at habang nag-aalmusal kami ay ikinuwento niyang pinag-uusapan sa baryo si Tomas. Ayon sa balita, mag-isa raw itong nagpunta sa gubat kagabi at nasugatan ang isang batang gabunan na nakatakas. Dahil doon, lalo silang naniwalang may mga gabunan niyang nagtatago sa kabubatan. Pinuri niya si Tomas at sinabi niyang dapat daw ay matuto akong kumilos ng mag-isa upang mahigitan ko ito. Tahimik akong napailing dahil alam kong hindi ikinuwento ni Tomas na magkasama kami kagabi. Sinarili niya ang lahat ng papuri. Napansin ni Lolo ang pananahimik ko at tinanong kung wala ba akong balak higitan si Tomas. Napabuntong hininga ako. Ganito na lang ba talaga ang buhay ko? Kailangan palagi akong may patunayan at laging mas magaling kaysa kay Tomas. Hindi ba't pare-pareho lang naman ang layunin nating protektahan ang baryo? Umiling si Lolo Mateo. Ipinaliwanag niyang noon pa man ay bahagi na ng pagiging manunugis ang pagalingan at ang hangaring makamit ang titulong minsan niyang tinaglay. Tahimik na lamang akong tumango, ngunit hindi ko pa rin maunawaan kung bakit kailangang magpaligsahan ang mga taong iisa naman ang ipinaglalaban. Pagkatapos naming kumain ay nagtungo si Lolo Mateo sa bahay ng kapitan. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis kong inilabas ang batang gabunan mula sa silong at inalalayan siyang makatayo. Halika, wala na si Lolo. Ihahatid na kita. Ngunit bigla kong narinig ang boses ni Lolo Mateo mula sa harapan ng bahay. Naiwan pala niya ang kanyang sombrero. Agad kong isinama ang batang gabunan sa talahiban sa likod ng bahay at doon kami nagtago. Narinig ko ang paulit-ulit niyang pagtawag sa pangalan ko. Maya-maya'y napunta siya sa likuran at napansin kong sinuri niya ang lupa.
Nang maamoy niya ang dugong naroon ay agad siyang nag-isip ng masama. Akala niya'y dinukot ako ng isang gabunan matapos ko itong masugatan. Nagmamadali siyang umalis upang tawagin ang iba pang manunugis. Napailing ako sa maling akala niya, ngunit alam kong kailangan na naming umalis bago sila makarating sa gubat. Mabilis kaming tumakbo ng batang gabunan papasok sa kabubatan. Siya ang nangunguna habang ako ang sumusunod. Wala na sa isip ko ang paghahanap sa kanilang kuta. Ang mahalaga na lamang ay maihatid ko siya ng ligtas sa kanyang pamilya. Ilang sandali pa'y nakarinig kami ng mga yabag. Agad ko siyang hinila sa likod ng makapal na halaman at pinatahimik. Hindi nagtagal ay dumating sina Lolo Mateo kasama ang ibang manunugis, kabilang si Tomas. Ilang metro lamang ang layo nila sa aming pinagtataguan. Tinanong ng isa kung sigurado bang gabunan ang kumuha sa akin. Sumagot si Lolo Mateo na nakita niya ang dugo ng gabunan sa likod ng bahay, kaya naniniwala siyang nanlaban ako bago ako nadukot. Biglang nagsalita si Tomas at sinabing baka patay na ako sa mga oras na yon. Galit siyang sinaway ni Lolo Mateo at pinagsabihang huwag magsalita ng masama tungkol sa akin. Pagkaraan ay iniutos niyang hatiin sa 4 na grupo ang mga manunugis upang mas mapabilis ang paghahanap sa akin. Matapos noon ay nagkanya-kanya na ng direksyon ang 4 na grupo ng mga manunugis. Nakahinga ako ng maluwag nang mapansing walang sinuman sa kanila ang nagtungo sa direksyon ng aming pinagtataguan ng batang gabunan. Ilang minuto muna kaming nanatiling nakasilong sa likod ng makapal na halaman. Nang makasiguro akong wala ng tao sa paligid, marahan kong sinenyasan ang batang gabunan na muli kaming magpatuloy. Tahimik ko siyang sinundan habang papasok kami ng mas malalim sa kabubatan. Habang naglalakad ay walang tigil ang aking pagdarasal na sana ay hindi kami makita ng sinuman sa mga manunugis. Hindi nagtagal ay huminto ang batang gabunan sa isang malawak at tahimik na bahagi ng gubat. Palingalinga siya na tila may hinihintay o hinahanap. Bakit tayo huminto? Malapit na ba rito ang kuta ninyo? Tanong ko. Bigla akong napaatras nang may lumitaw na isang mas malaking gabunan mula sa di kalayuan. Higit siyang nakakatakot kaysa sa batang kasama ko. Mahaba ang puti niyang buhok, napakalaki ng kanyang maitim na katawan, at ang mahahaba niyang kuko ay tila matutulis na patalim. Mabilis na tumakbo ang batang gabunan patungo sa bagong dating. Napakunot ang noo ko habang pinagmamasdan silang tila nag-uusap, ngunit dahil sa layo ko ay wala akong marinig. Makalipas ang ilang sandali ay sabay silang lumapit sa akin. Kinabahan ako at kusa akong napaatras. Teka lang po. Wala po akong balak makipaglaban. Wala rin po akong dalang sandata. Huminto ang matandang gabunan sa aking harapan. Naniniwala ako sa sinabi ng aking anak, kalmado niyang wika. Ikinuwento niya sa akin kung paano mo siya tinulungan. Ginamot mo ang kanyang sugat at itinago mo siya upang hindi makita ng ibang tao. Hindi ko akalain na may isang batang tao na gagawa ng ganoon. Saglit siyang tumahimik bago muling nagsalita. Noon pa man ay kalaban na ang tingin niyo sa amin. Kaya gusto kong itanong sa'yo. Bakit mo tinulungan ang anak ko gayong isa siyang gabunan? Napangiti ako ng bahagya. Mabuti naman po at hindi niyo ako sasaktan. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Tinulungan ko po siya dahil kailangan niya ng tulong. Iyon lang po ang dahilan. Pero isa siyang gabunan. Wala po akong pakialam kung ano siya. Ang naisip ko lang ay paano kung ako naman ang nasa kalagayan niya. Gusto ko ring may tumulong sa akin. Nakita ko pong natatakot siya at pakiramdam ko ay hindi naman siya masamang nilalang. Sandaling natahimik ang matandang gabunan bago siya ngumiti. Pinahanga mo ako, bata. Kung may nais kang hilingin sa akin at kaya kong ibigay, gagawin ko. Nanlaki ang aking mga mata. Talaga po. Tumango siya. Isa lang po ang hihilingin ko. Ano yon? Sana po. Huwag na kayong umatake sa aming baryo. Natatakot po kami sa lakas ng mga gabunan. Marahan siyang umiling. Wala kang dapat ikabahala. Wala kaming balak salakayin ang inyong baryo o anumang pamayanan ng tao. Nandito lamang kami sa kabubatan upang manirahan ng tahimik. Ang kinakain namin ay mga ligaw na hayop. Hindi lahat ng aswang ay pumapatay ng tao. Kagaya rin ng inyong lahi, mayroon ding mabubuti at masasama sa amin. Napangiti ako sa narinig. Salamat po. Napakalaking ginhawa pong malaman yon. Ang lolo ko po ang punong manunugis sa aming baryo.
Sasabihin ko po sa kanya ang lahat ng sinabi ninyo upang tumigil na sila sa paghahanap sa inyong kuta. Kung wala naman pala kayong masamang balak, wala na ring dahilan para ituring namin kayong kalaban. Lalong lumawak ang ngiti ng matandang gabunan. Maraming salamat, bata. Sa murang edad mo ay napakalawak na ng iyong pag-unawa. Hihinto na kami rito. Kailangan na naming umalis bago pa kami makita ng ibang tao. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Sa isang kisap mata ay naglaho silang parang usok sa gitna ng kabubatan. Matagal akong nanatiling nakatayo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng aking nalaman. Doon ko tuluyang naunawaan kung bakit hindi ko nagawang saktan ang batang gabunan. Hindi pala lahat ng aswang ay masasama. Ngunit paglingon ko sa aking likuran ay bigla akong natigilan. Nakatayo roon si Tomas, ilang metro lamang ang layo sa akin. May mapanuyang ngiti sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang lumalapit. Nakita kita, Anya. Bakit mo kinakausap ang dalawang gabunan? May sinabi sila sa akin na napakahalagang bagay. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Umiling ako. Bakit ko sasabihin sa'yo? Kilala na kita. Uunahan mo na naman akong magsumbong sa mga tao para ikaw ang magmukhang bida. Napangisi si Tomas. Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Sabihin mo nga sa akin. Nakikipagsabuatan ka ba sa mga gabunan? May binabalak ba kayong masama sa baryo natin? Napailing ako. Sa tingin mo ba gusto kong may mangyaring masama sa ating baryo? Kung ano man ang sinabi nila sa akin, sa lolo ko lang iyon sasabihin. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot. Tinalikuran ko siya at mabilis na lumabas ng kabubatan. Pagdating ko sa bahay ay hinintay ko ang pag-uwi ni Lolo Mateo. Hindi nagtagal ay dumating din siya. Pagkakita pa lamang sa akin ay mahigpit niya akong niyakap. Salamat sa Diyos. Ligtas ka, apo. Panginoon, maraming salamat. Bakit ka bigla na lang nawala? Totoo bang may gabunang kumuha sa'yo? Napangiti ako ng bahagya. Lo, ang dami naman po ng tanong ninyo. Isa-isa lang. Hindi po ako dinukot. Ang totoo po, tinulungan ko ang batang gabunang nakita namin ni Tomas kagabi. Siya po ang pinana ni Tomas. Ginamot ko ang sugat niya at tinulungan ko siyang makabalik sa kanyang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Mateo. Totoo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano kapanganib ang ginawa mo? Opo, Lo. Pero hindi po sila masama. Nang makita ko po ang ama ng batang gabunan, nagpasalamat pa siya sa akin. Sinabi niyang wala silang balak umatake sa ating baryo. Gusto lamang daw nilang mamuhay ng tahimik sa kabubatan at manghuli ng mga ligaw na hayop bilang pagkain. Kaya sana po, itigil na natin ang paghahanap sa kanilang kuta. Mariing umiling si Lolo Mateo. Kalokohan yan. Walang gabunan ang hindi pumapatay ng tao. Kung sinabi man nila yon sa iyo, nagsisinungaling lamang sila upang pababain ang ating bantay. Kapag naniwala tayo sa kanila, saka sila sasalakay kung kailan hindi tayo handa. Lo, hindi po kayo tama. Kung masama po sila, matagal na nila akong pinatay. Pero hindi nila ginawa. Hindi pa rin natinag ang aking lolo. Wala akong tiwala sa kahit anong uri ng aswang. Lahat sila ay kalaban ng tao. At ayokong ikwento mo kahit kanino ang nangyari. Baka isipin pa ng mga tao na kinakampihan mo ang mga gabunan.